Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lian, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Magsisimula ako sa isang tanong na hindi ko pa rin masagot hanggang ngayon, kailan nga ba nagsimulang maging mali ang tama? At kailan naging tama yung mali? Kasi sa simula, simple lang naman ang lahat. Nasa loob ako ng isang opisina sa Ortigas, isa akong executive assistant, organized, tahimik, at hindi palalabas. Isa lang siya sa mga manager noon, hindi ko nga napapansin masyado. Pero nung isang beses na nag-overtime kami at sabay kaming nagkape sa pantry, parang biglang may kumislot sa loob ko. Hindi ko alam kung yung boses niya o yung paraan ng pagtitig niya habang nagbubuhos siya ng kape, pero ibang init yung naramdaman ko. Yung tipong kahit malamig na yung aircon sa office, parang biglang tumigil yung paligid. Tinanong lang niya ako ng simpleng, "Hindi ka pa umuwi?" At parang may kilig na gumapang mula leeg ko pababa. Oo, ganun kababaw, pero ganun din katotoo. Mula noon, naging mas madalas yung pag-uusap namin. Minsan kunwaring tungkol sa work, minsan wala lang. May mga araw na inaabangan ko na lang talaga kung anong oras siya lalabas ng office niya para sabayan ko sa elevator. Naghahanap ako ng excuse para mapansin niya, kahit simpleng, "Good morning, sir," na may kaunting lamang sa boses. Hanggang isang gabi, kami na lang dalawa ang naiwan sa office. Nasa conference room siya, pinuntahan ko lang dapat para iabot yung report, pero naiwan ako ng mas matagal kaysa dapat. Umupo siya sa harap ko, tapos tinanong ako ng, "Alam mo bang matagal na kitang napapansin?" Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mas mabilis, yung tibok ng puso ko o yung pagtanggi ng utak ko sa naririnig ko. Hindi ko siya sinagot agad, pero ramdam ko yung tension sa pagitan namin. Yung para bang parehong naghihintay kung sino ang unang bibigay. Nagtagal yung titigan namin. Wala nang salita, hanggang sa dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa likod ko, at binulong na, kung mali ito, sana kahit minsan lang, maramdaman nating tama. Hindi niya ako hinalikan, wala siyang ginawa na lampas sa linya. Pero yung init ng hininga niya sa batok ko, yung lakas ng loob niyang lumapit ng ganun kalapit, sapat na yun para maramdaman ko na hindi na kami nasa safe zone. At mula noon, alam kong may uumpisahan kami, isang ugnayan na hindi kailanman magiging tama, pero pareho naming ginustong maranasan. At yun nga ang simula ng lahat. Kung tutuusin, matagal na akong sanay na hindi piliin. Bata pa lang ako, parang palaging may mas importante kaysa sakin. Panganay ako, pero hindi ako yung favorite. Si Bunso yung laging pinapansin, laging tinatanong kung okay siya. Ako yung tahimik lang sa sulok, laging, "Kaya na ni ate yan." Kaya siguro, nung lumaki ako, ang dali kong mahulog sa kahit sinong nagbibigay pansin. Hindi ko naman sinasadyang hanapin yung validation, pero kapag may lalaking mabait, makulit, konting effort lang, ayun, pakiramdam ko mahal na agad ako. Ang babaw, no? Pero kapag palagi kang naka-second place, konting atensyon lang, buo na ang araw mo. Nagka-boyfriend naman ako before, pero halos lahat, iniwan ako. Yung isa, pinili yung best friend ko. Yung isa, hindi pa pala ready. Yung huli, tinago ako sa pamilya niya kasi daw hindi ako presentable. Tangina, kung gaano kababa ng tingin ko sa sarili ko, mas mababa pa pala ang tingin nila sakin. Kaya nung dumating si Sir Anton sa buhay ko, iba yung dating niya. Boss siya, pero hindi siya intimidating. Marunong siyang makinig, marunong siyang tumawa, at higit sa lahat, marunong siyang makakita. Hindi tulad ng iba, hindi niya ako tiningnan lang sa katawan o sa mukha. Parang binasa niya ako ng buo. Yung tipong isang tingin niya pa lang, alam niyang pagod ako. Alam niyang malungkot ako. At dun ako bumigay. Bakit ako bumigay? Kasi sa unang pagkakataon, may lalaking tumingin sa akin na parang may halaga ako. Kahit alam kong mali, kahit alam kong may asawa siya, kahit may guilt sa bawat titig, pinili ko pa rin. Kasi feeling ko, ako naman ngayon. Ako naman ang piliin. Ang sarap sa pakiramdam na kahit sandali, may taong nagparamdam sa akin na ako lang.
Na ako ang gusto niyang makasama, kahit sa likod ng lahat. Kahit tago, kahit bawal, kahit alam kong pwedeng masaktan sa dulo. Kasi totoo hindi lang libog, hindi lang trip. Sa bawat haplos, sa bawat tingin, ramdam kong totoo. At kung masama akong tao dahil dun, edi ako na. Pero hindi ko kayang itanggi, yung mga gabing kasama ko siya, yung mga oras na hawak niya ang kamay ko habang nasa kotse kami, dun ako unang nakaramdam na baka nga may taong kayang pumili sakin. At dun ko na-realize, minsan hindi lang dahil sa attraction kaya tayo ibigay, kundi dahil sa matagal ng uhaw na puso, na kahit konting pagtingin lang, uminom na agad, kahit alam nating lason. Akala ko sanay na akong masaktan. Akala ko, kaya ko nang i-handle ang sakit, kasi nga diba, kabit na ako. Hindi ako ang legal, hindi ako pinapakita, hindi ako pinagmamalaki, pero kahit na ganun, may parte sa akin na umasa, na kahit papaano, ako pa rin ang pinili niya. Pero isang hapon, habang naglalakad ako sa labas ng office, may babaeng lumapit. Hindi ko siya kilala, maayos siya manamit, classy, pero may tingin sa mata na hindi ko agad maintindihan, galit ba? Awa, o kapwa sakit, Jessa, di ba? Tanong niya, diretso. Tumango lang ako, girlfriend ka rin ni Anton. Parang sumabog yung tenga ko sa tanong na yun. Hindi ko alam kung paano ako ngumingiti pero nanginginig na yung kamay ko. Hindi ko rin alam kung dapat kong itanggi, umamin, o tumakbo palayo. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang ako. May isa pa pala, mas matagal pa sakin. Mas marami silang pinagsamahan. Mas kilala siya ng mga tao sa paligid ni Sir Anton, sa labas ng opisina, sa ibang circle. Ako, opisina lang, tago lang, linggo lang, gabi lang. Hindi ko alam kung mas nakakahiya ba dahil kabit ako, o dahil kabit ako ng kapwa kabit. Parang ang baba ko na nga, binaba pa lalo. Gusto kong magalit kay Sir Anton. Gusto ko siyang sigawan. Pero sa totoo lang, mas galit ako sa sarili ko. Bakit umasa pa ako? Bakit naniwala akong ako lang? Bakit pinaniwala ko ang sarili kong totoo yung nararamdaman niya para sa akin? Mabigat sa dibdib, kasi oo, mali na nga yung relasyon namin, pero hindi siya biro sa akin. Nag-invest ako ng oras, ng damdamin, ng katawan. Lahat. Akala ko kahit bawal kami, may respeto pa rin siya sa akin. Pero sa huli, pare-pareho lang pala kami ng kwento. Lahat kami pinaniwala niya. Lahat kami umasa. At yung pinakamasakit, hindi ko siya kayang iwan agad. Kahit nalaman ko na ang totoo. Kasi mahal ko siya. Kasi kahit basurang treatment na yung natanggap ko, naghahanap pa rin ako ng dahilan para paniwalaang baka ako pa rin talaga ang pipiliin niya sa dulo. Ewan ko. Ang gulo ng puso ko. Sobrang gulo. Hindi ko na alam kung selos ba to, galit, o desperasyon. Pero ang sigurado ko, talo ako. At ngayon, DJ, gusto kong itanong. Kung alam mong mali na, tapos niloko ka pa sa maling relasyon na nga, may karapatan ka pa bang masaktan? At paano mo pipiliin ang sarili mo, kung ang sarili mo na nga lang ang natira, pero wasak pa rin? Ang hirap palang aminin sa sarili na tapos na kayo, lalo na kung hindi naman talaga kayo nagsimula ng tama. Minsan nahuhuli ko na lang ang sarili ko, hawak-hawak yung phone, nakaabang sa chat bubble niya, sa tawag niya, kahit isang simpleng, kumain ka na. Wala, ilang araw na, ilang linggo, hanggang sa napansin kong hindi na siya naghahatid. Hindi na siya dumadaan sa desk ko. Hindi na niya ako tinatawagan tuwing lunch. Wala na rin yung mga biglaang haplos, yung titig na parang ako lang ang babae sa buong opisina. Ang sakit, kasi alam kong ramdam ko, unti-unti na siyang nawawala. Pero mas masakit kasi hindi ko siya kayang tanungin. Wala akong karapatang mangulit, hindi ko siya pwedeng awayin. Hindi ko siya pwedeng komprontahin. Kasi ako lang to, ako yung tago, ako yung hindi pwedeng magingay. Kaya tiniis ko yung bawat araw na parang bigat ng mundo ko yung katahimikan niya. Tiniis ko yung mga gabing umiiyak ako sa ilalim ng shower, habang sinisisi ko ang sarili ko kung bakit siguro hindi na ako sapat. Siguro dahil nalaman niyang may iba akong nakausap. O baka dahil may bago na naman siyang nakita. O baka nagsawa lang talaga siya. Ang hirap kapag alam mong hindi ka niya pinili, pero ikaw, siya pa rin ang pinipili mo sa bawat segundo. Minsan, naisip ko, baka deserve ko to. Kasi mali naman talaga yung simula namin. Kabit ako, kabit lang, walang label,
Walang pangakong kinabukasan. Kaya bakit ako umaasa? Bakit ako nasasaktan na parang legal akong iniwan? Pero kahit anong pilit kong intindihin, mas malakas pa rin yung ingay sa loob ko. Araw-araw, hinihintay ko yung tunog ng phone ko. Araw-araw, pinipilit kong maniwala na baka busy lang siya, baka may problema lang, baka bumalik pa siya. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman, hindi na siya babalik. At sa katahimikan niya, unti-unti kong naramdaman yung pinakamalupit na ghosting, yung iniwan ka, pero hindi mo naman siya pwedeng habulin. Dahil hindi mo naman siya sa'yo talaga. DJ, paano mo pipilitin ang sarili mong tumigil maghintay, kung buong pagkatao mo, naniniwala pa rin na may babalik? Alam mo yung pakiramdam na kahit tapos na, hindi ka pa rin talaga tapos. Na kahit wala na siya, paulit-ulit mo pa ring binabalikan lahat. Lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa niya, lahat ng hindi niya ginawa. Kasi hanggang ngayon, ang dami ko pa ring tanong. Bakit ako yung pinili niyang saktan, kahit ako yung buong-buo na nagmahal sa kanya? Bakit sa lahat ng babae, ako pa yung ginawang kabit ng kabit niya? At bakit ganun, kapag ako na yung naglalagay ng puso, ako rin yung nauubos? Totoo bang may mali sa pagmamahal ko? O talagang mali lang yung mga taong pinipili kong mahalin? Habang nakatingin ako sa salamin, hindi ko maiwasang tanungin kung anong kulang sakin. Hindi naman ako sobrang ganda, pero hindi rin naman ako pangit. Hindi ako perpekto, pero kaya ko namang magmahal ng totoo. So bakit parang palagi na lang akong second option? Parang palagi na lang akong pansamantala. Minsan, napapaisip ako kung may kinalaman ba to sa lumang sugat ko. Yung iniwan ako ng tatay ko nung bata pa ako. Na kahit anong pilit kong itago, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Kasi sa totoo lang, simula pa lang, pakiramdam ko na, hindi ako sapat. Kaya siguro kahit sa lalaki, ganun din. Ako yung laging naghahabol ng pagmamahal na hindi ko nakuha sa bahay. Ako yung laging nag-a-adjust, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, para lang may maramdaman akong importante ako. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko kailangan patunayan sa ibang tao na karapat-dapat din akong piliin? Hanggang kailan ko kailangan lunukin yung pride ko para lang makaramdam ng kahit konting halaga? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailan ako titigil sa cycle na to. Hindi ko rin alam kung kailan ko mararamdaman na buo ako, kahit mag-isa. Pero ang alam ko, sa dami ng tanong sa puso ko ngayon, isa lang yung gusto kong marinig, na kahit sandali lang, naging totoo rin yung naramdaman niya sakin. Kasi kung hindi, ewan. Baka mas masakit pa pala yun kaysa sa pag-iwan niya. Hindi ko akalaing darating din ako sa punto na kaya ko na siyang hindi sagutin. Sa tuwing tumatawag si Anton, tumitigil muna ang kamay ko sa ibabaw ng screen. Titig lang, tahimik, pero sa huli, hindi ko na dinidikit sa tenga ko. Kasi alam ko na kung saan uuwi yun, sa kama, sa luha, at sa guilt na paulit-ulit kong isinusuka tuwing mag-isa na lang ako. Ang hirap pala ng paghilom. Hindi siya instant. Hindi dahil gusto mong kalimutan, makakalimot ka na agad. Kasi kahit ilang araw na hindi ko siya kinakausap, may parte pa rin ng gabi na umaasa akong bigla siyang magme-message. May parte pa rin ng katawan kong hinahanap yung haplos niya. Yung init, yung pamilyar na amoy ng damit niyang laging may bahid ng cologne at kasalanan. Pero pinipilit ko, kahit mabigat, kahit parang hindi sapat. Kasi dumating na ako sa punto na alam kong may hangganan din ang lahat. Kasama na roon yung pagpapakatanga ko. Sinubukan kong lumabas ulit, nag-date ako. May isang lalaking mabait, magalang, may plano sa buhay. Pero habang nakaupo kami sa isang kafe, habang nagsasalita siya, hindi ko mapigil ang ikumpara. Hindi ko sinasadya, pero hinahanap ko si Anton sa boses niya. Sa mga titig niya, sa kilos niya. At dahil doon, pakiramdam ko, unfair na agad ako sa kanya. Kaya siguro may pader pa rin. Isang makapal na pader na ako rin ang nagtayo. At araw-araw, sinisilip ko kung may puwang ba para sa bagong simula. Pero madalas, sinasarado ko rin agad. Kasi hindi pa ako buo. Hindi pa ako tapos. Pero alam kong papunta na ako roon. Paunti-unti, paangat. Hindi man mabilis, hindi man madali. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi ko na siya hahayaang sirain ulit yung mundong sinisimulan kong buuin. Kasi ako na mismo ang magtatapos sa istoryang to. Isang tawag lang. Isang, pwede ba kitang makita, mula sa boses na ilang beses nang bumasag sa akin.
At heto na naman ako, humihinga ng mababaw habang hawak yung cellphone, nilalabanan ng sarili pero sa huli, pumayag pa rin. Hindi ko alam kung anong inaasahan ko noon. Closure, sagot, o baka gusto ko lang muling maramdaman yung alam kong masama pero pamilyar. Yung haplos niyang parang apoy, alam mong susunugin ka, pero gusto mo pa rin damhin. Pagkakita pa lang namin, parang bumalik agad lahat. Hindi kami nag-usap agad. Tahimik, yung klase ng katahimikang may kasamang init sa hangin. Tiningnan niya lang ako, at doon ko na alam, wala na akong kawala. Hanggang ngayon, kabisado pa rin niya kung paano ako basahin. Kung kailan niya hahawakan ang kamay ko, kung paanong hinahagod ang balikat ko na parang sinisinghot lahat ng pinilit kong kalimutan. Naghalikan kami, mabagal sa simula, parang sinisipat pa kung saan magsisimula ang sira. Pero unti-unti, naging marahas. Naging gutom. Yung tipong parang ngayon lang ulit kami huminga. Hinubad niya yung suot ko na parang galit siya sa tela, habang ako, pinipilit kong alalahanin kung ilang beses ko na bang sinabing, tama na. Pero kahit ang katawan ko, traidor. Dahil tuwing hinahaplos niya ako, nawawala lahat ng desisyong pinanghawakan ko. Nangyari lahat sa loob ng silid na punong-puno ng init, ungol, at katahimikan sa pagitan ng mga saglit na tinginan. Pero habang hinihigpitan niya ang yakap, naramdaman ko yung bigat. Hindi lang ng katawan niya, kundi ng katotohanang wala akong pinatunguhan. Na hindi na ito pagmamahal, kundi pag-asa na lang na binubuo ko sa sarili kong isip. Pagkatapos, hindi na ako umiyak. Tahimik lang. Nakatitig lang sa kisame habang siya ay nakatalikod, nagsisindi ng yosi. Doon ko na-realize, hindi ko na siya mahal. O baka hindi ko na mahal ang sarili ko tuwing kasama ko siya. Tumayo ako, nagbihis ng hindi na lumilingon. Walang halik, walang yakap, wala na. Dahil sa gabing yun, habang init pa rin ang katawan niya ang nakabalot sa balat ko, doon ko tinapos ang lahat. Ito na ang huli. Huli na talaga. Ito na siguro yung pinakatotoong ako. Wala nang paligoy. Wala nang takas. Hindi na ako yung babaeng patuloy na naghihintay sa pinto kahit matagal nang sarado. Hindi na ako yung paulit-ulit na bumabalik sa lalaking kaya lang akong alalahanin kapag gabi na at malungkot. Pinili ko na ang sarili ko. Alam mo, hindi madali. Ilang beses kong tinanong sarili ko kung deserve ko ba talaga ng mas mabuti. Kasi sa totoo lang, ang tagal kong naniwala na kulang ako. Na kailangan ko munang ayusin sarili ko para maging karapat-dapat. Pero hindi pala ganun ang pagmamahal, no? Hindi mo kailangang maging buo para mahalin. Pero ngayon, gusto ko munang ako ang magmahal sa sarili ko, bago pa ulit magtangkang magmahal ng iba. May mga araw pa rin na nauutal ako sa alaala niya. Na napapanaginipan ko pa rin yung yakap niya, yung paraan ng paghaplos niya sa bewang ko habang pabulong na sinasabi sa akin na, na-miss kita. Pero pagkagising ko, hindi na ako naghahanap. Ngayon, mas hinahanap ko na ang tahimik. Yung peace. Yung wala akong kailangang patunayan para manatili ang isang tao. Sinusubukan kong bumalik sa mga bagay na ako lang, hindi kami. Nagpipinta ulit ako, kahit hindi maganda. Nagluluto ako ng mga ulam na siya ang paborito, pero ngayon ako na ang kumakain. May mga date, oo. Pero hindi para mapalitan siya. Kundi para maalala ko kung paano tumawa, hindi dahil sa kilig, kundi dahil masaya lang talaga ako. Hindi ko sinasabing healed na ako. Hindi pa. Pero nagsimula na ako. At sa totoo lang, DJ, ang sarap pala ng ganito, yung wala kang inaasahang babalik. Yung walang text na hinihintay. Yung gabi na hindi ka nababalisa sa tanong na, bakit hindi ako sapat? Kung may ibang babaeng nakikinig ngayon, at nandyan ka pa rin, hinihintay pa rin yung hindi na babalik, tanong ko lang, kailan mo pipiliin ang sarili mo? Kailan mo hahayaang maranasan ang katahimikan, kahit mahirap sa una? At kung sakaling bumalik siya, handa ka bang tumanggi, kahit ang katawan mo ay gustong bumigay? Ako, tinanggihan ko na, at sa pagtanggi kong yun, doon ko nahanap ang sarili ko. Ako na to ngayon.